Pag-usapan naman natin na ibang bagay aside from China, ito naman din. Matindi rin itong pag-uusapan natin na ito ha. Dahil, nako, kanina napakinggan ko ito. Loob-loob ko, halatang halata na to si Kuya. Pasok. Pinakontempt ng Kamara ang dating executive assistant ni suspended LTFRB Chief Teofilo Guadis na unang nagsiwalat sa katiwalian umano sa ahensya. Bukod kasi sa urong-sulong na pahayag, aminado siyang personal na motibo ang pagsasalita niya sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May korupsyon pero hindi dawit ang kanyang dating boss. Yan ang muling iginiit ng dating executive assistant ni LTFRB Chairman Teofilo. Eto, sabi nito isa, maganda yung komento ni Sir. Baka gamitin nila yung video ni Sarah na nagcha-Chinese. Gusto ko sa inyo, isa yan sa gagamitin nila. Kaya nga dapat maging aware tayo, maging conscious tayo sa gagawin nilang propaganda na i-connect nila ang China sa mga Duterte. Lagi yan. Dapat maging aware tayo. O, tuloy. Pasok. Guadis na si Jeffrey Tumbado sa pagdalo niya sa pagdinig ng House Committee on Transportation kanina. Si Tumbado ang unang nagsiwalat sa talamak umanong lagayan scheme at ruta for sale sa LTFRB kung saan sangkot pa raw ang ilang opisyal sa DOTR at Malacanang. Pero binawi rin niya mga naging pahayag kalauna. Yun nga lang sa pagharap niya sa pagdinig ng Kamara, lalo lang nalito ang mga kongresista. Presa pa kayo na malaki ang korupsyon sa LTFRB? Wala, Your Honor. Opinion ko lamang po yun. Nako, Hindi na tayo. boss, Hindi na tayo. mabibigyan mo kami ng opinion nyo na wala kayong preba? Sinayang nyo oras ko ng mga kongresista? Dito na nag-init ang ulo ng mga mambabatas sa papalit-palit na pahayag ni Tumbado. Maging ang pahayag na tinakot lang daw siya kaya nuwikant ang unang salaysay. Pinasinungalingan din niya. Sasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. Yes, Paano mo yan. kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo eh. Sa totoo lang. Ako po ay humingi po ng panmanhin sa nangyaring sigalot po na ito. Dahil sa atras sa banteng salaysay, pinasight and contempt si Tumbado para ma-detain sa Kamara hanggang 10 araw. Bigyan mo kami ng pagkakataon, mahusgahan ka namin na meron pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng kumiting ito. Kalaunan lumabas din sa Alam mo, tama naman to sinasabi ni Marcoleta. Actually, sa totoo lang, hindi ko nga alam kung ano yung sinumpaang salaysay nitong lalaki nito, itong witness supposedly. Kung ito ba ay pwede nang gamitin sa kaso o kasi hindi ko alam So, I really hope na, ewan ko, paigtingin talaga yung pagbawi ng salaysay, yung parusa sa pagbawi ng salaysay. Kasi yan ang nagiging problema talaga sa Pilipinas. Yung bibigyan ng salaysay, yung pala nagpapataas lang ng presyo. Hindi ko sinabi siya yun Whistleblower ko tapos pagka naareglo na, nagkaroon na ng kasunduan, 'di ba? Eventually ayos na. Hindi, alam mo, nagiging nagiging parang pattern ng ilang mga witness na pagka nagpapataas lang ng presyo. 'Di ba? Una, lalabas sila, sasabihin nila, meron akong alam. Meron akong kwento. Meron akong alam, ganyan, 'di ba? Tapos sasabihin nila, ay hindi po pala, mali pala. Eventually, sasabihin, babawiin. Kasi nga, maaari, nagpataas lang ng presyo. May kasunduan. Pwede rin namang tinakot. Possible din, sinasabi ni Marcoleta na tinakot. Ngayon, actually, sa totoo lang, maganda naman sinasabi ni Marcoleta. Si Marcoleta matalino naman. Actually, matalino siya. Napakagaling ni Marcoleta. Tahimik lang siya kay Remulla. Yun. Wala lang siyang komento pagdating sa mga expenses, yung mga ganon. Diba na
ibinabato sa kanila ni Madam Sas. Pero pagdating naman sa ibang bagay, magaling ho si Marcoleta at may paninindigan. Dinig na kaya lumutang at kumanta si Tombado dahil sa sama ng loob ng ma-issue sa opisina at ilipat ng departamento. Hindi na po kasi maganda yung working, yung relationship namin doon, yung mga staff. Lalong-lalo na po yung executive assistant po niya. Ginagawa niya po ako ng intriga. At sinasabi sa mga operators doon, wag na po akong lapitan dahil Para ka naman bata. Brad, para kang bata. Ginawan ka lang ng intriga. Bigla ka nang lumabas, sinabi mong merong corruption sa departamento na yan. Ay, sa ahensya ng gobyerno na yan. Hindi ba parang pambata lang yung ganong klaseng komento? Hindi, magtotohanan tayo, sir. Ha? Alam mo, kasi normal yan eh. Normal po yan sa mga ahensya ng gobyerno, yung intrigahan, yung alam mo naman dyan, palakasan dyan, politika dyan. Normal dyan eh. So, hindi ako naniniwala na napikon lang siya, nainis lang siya, kaya siya naglantad ng korupsyon. Brad, sira ang buhay mo dyan, naglantad ka ng korupsyon. Hindi ba? Hindi, isipin nyo na tamaigi ha. Sa tingin ninyo, itong supposedly witness na ito, kaya lang daw niya sinabing siya ay nagkaroon ng ganyang klaseng statement dahil napikon lang o dahil lang yung isang executive assistant ni Guadis ay pinipikon siya, ganun, o di kaya sinisiraan siya. Ngayon ka lang actually hindi lang huyan sa mga government offices, maging sa mga private company, di ba? Ang daming ganyan, intrigero. Yung sasabihin, maganda lang kasi siya, kaya siya nakukuha. Kaya siguro siya Siguro mga ganyan. Uso-uso yan sa mga kumpanya. Siguro kaya sila yung kaya malakas yan sa boss kasi siguro nga. Di ba mga chismisa sa opisina? Sigurado ko, ano yan? Bet ka. Normal na yan, Brad. Ngayon mo lang nalaman ganyan. Tapos sasabihin mo, ay, napikon ako. Katarantaduhan, wag tayo naglolokohan. nanghihingi daw ako ng pera, which is not true. Pag-amin pa ni Tombado, ang executive assistant to ni Guadis na si Marijo Borja ang siyang umanong nangongolekta ng lagay galing sa mga kolorum noong nasa meron ng Paul Guy ngayon. Ay, ang galing talaga. Boss, mahal talaga bilya ng prangkisa dyan. 180k. Dako, grabe ha. Right. Brian Flomino. May ebidensya ka. Pakita mo sa akin. Nang ibulgar natin dito, gusto mo interviewin kita. Hindi, totoo. Alam mo, ako naniniwala ako dyan. Kaya lang, syempre, hanggang wala tayong, alam mo naman sa korupsyon, hirap magkaroon ng ebidensya dyan. Wala resibo dyan eh. Ang kailangan dyan, entrapment. Sa totoo lang. Yung mga may lakas sa loob. Kaya lang, pag in-entrap mo, baka ikaw naman ipitin. Di ba? Kaya nakakatakot yung ganyan eh. FRB pa siya. Kaya naniniwala ako. Kaya maaaring tinakot. Maaari ha. Pero giit ng mga mambabatas, dawit mismo rito si Tombado. Kasama ka rito sa katarantaduhang ito. Dako. You're equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Dako. Nandun ka na eh. Oo nga eh. Kasama ka. Oo. Sumama lang loob mo. Sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagka-onsehan. Yo. Ay nako. Ano pangalan? Ayu. Oh, salamat po sa 1,000 yen, no. Ano naman mabibili natin yan? De, joke lang, biro lang. Niloloko lang kita kasi nandito lang ako sa Japan. Di kasi alam mo, pag napunta ka sa ibang bansa, ang bilis mo magkwenta, ang galing mo sa math. Hindi, wala biro. Pagka high school, elementary ka, ang bobo mo sa math, di ba? Pero pag nagpunta ka ng ibang bansa, ano yan? Ako, 450, 350.
Bawat kain mo, ay nako, bakit ganito ang mahal, 350? Bibili ka lang na ng tubig, ay nako, 50 pesos to tubig. Ano ba itong kasing tubig to? Gumagaling sa math pagka nagpupunta ng ibang bansa, ano? Joke lang po yan, joke lang, ha? O, tuloy natin. O, nagkaunsehan daw sila. Kaya ka kumakanta eh. Kung hindi ka inilipat, hindi mo ikakanta lahat ng katarantaduhan na alam mo. Yo, posible yan. Sabihin, totoong meron. Diba? Totoong meron, nung tinanggal siya, baka nagreklamo. Yun na sinasabi ni Kong. Diba? Naintindihan nyo? Totoo na meron talagang korupsyon. Nung tinanggal ka, syempre, mawawalan ka na sa sirkulasyon ng korupsyon, di ba? Di umano. Yun na sinasabi ni Kong, hindi ako. Ikaw. So, napikon daw. Kaya niya ibinulgar yung korupsyon. Ang posibleng sumusunod na nangyari ay inareglo siya, kinaibigan siya uli. Sinabi ko, tayo na. Huwag ka magalala. Kahit wala ka na dito, meron ka pa rin dito, friends. Meron ka pa rin mga kaibigan dito. So, sama-sama pa rin tayo dyan. Wala ka lang dito sa opisina. Ganun ba? Okay. Pero, kailangan lang bawi tayo ng statement, ha? Kung gusto mong tuloy-tuloy. Baka ganun na nangyari. Hindi ako sure, ha? Yun na kasi sinasabi ni Kong Akop na na nagkaroon daw ng onsehan. Sabi ni Kong Akop yun, ha? Na nangyayari sa LTFRB. Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. So Yes. may motibo ka talaga. Inamin Nako. din ni Tombado na gawa-gawa lang ang mga screenshot ng kumalat na palitan nila ng chat ni Chairman Guadis tungkol sa umunoy lagayan ng pera para Paano sa mga nangyari utang. Bagay na pinabulaanan din mismo ng opisyal. Lalo't dumadaan daw sa napakaraming proseso ang pamimigay ng prangkisa. There is no single individual or entity who can influence the determination of the route. Hindi ako naniniwala dyan. Marami akong kilala dyan, eh. Tayo maglokohan. Marami daw dinadaanan route. Naku po. Sa LTO nga, eh. Dati, ha. By the way, galing ka pala LTO. Dati nga, eh. May window 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 7, eh. Di ba? Hanggang ano pa? Hindi. Actually, basta hanggang 7 yun, alam ko. Yung dati, lumang paraan before PRRD pa to. Sobrang dami na window. Pero kung gusto mong bumilis, madali lang yan, Brad. Gusto mo isang window lang, tapos na yan. Wag tayo maglokohan, ha? Suspended LTRB chip. Pangit. Suspended LTRFB chip, ha? Wag tayo maglokohan. It is always a multi-agency approach as what I've told you. It starts with the local legislative body to the DOTR to the LTFRB. And even in Madam Virginia, hindi po kami pupunta ng Tokyo sa December the pa. LTFRB, it is decided by a board. Sa ngayon, pag-iisipan pa raw ng kampo ni Guadis kung ano ang mga kasong pwedeng isampa laban sa dating EA. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naku, sana tuluyan to. Ewan ko, Ngayon, nandun siya, nakakulong sa kamera. Pero sana tuluyan to. Kasi, alam niyo naman, pag nakakulong sa kamera yan, baka mamaya nababawasan yung extraordinary fund ng kamera. Mapupunta sa pagkain niya. Diba? Sayang naman yung extraordinary fund. Diba? Kung pwede lang, sana huwag nang patagalin dyan. Diretso yun sa kulungan. Sayang, eh. Diba? Oo naman, sayang. Ilang araw po kayo dyan sa Osaka? Hanggang next week. Ayan, hanggang next week. Kaya kung may plano kang pumunta, iagad-agad mo na.